yung testigo ngayon napaamin siya na yung kanya preliminary lang, hindi pa final yun. Yan ang matagal na nating sinasabi, di ba? From the very start, sinasabi natin, yung mga findings ng COA ay hindi final, kaya it should be the basis of the Vice President being sued for an impeachable offense. Kasi hindi pa nga hindi pa offense preliminary pa lang. At yan lang inamin niya kanina. Umamin siya Kaya lang, if you notice, evasive pa siya Pero finally, umamin din siya na talagang hindi. How would you assess the yung body language ng witness? Si Attorney Wamil, mukhang kabado siya be careful siya masyado sa pagsagot sa mga tanong Evasive nga cautious, no? Parang yung... Kasi nga, ako ang tingin ko dyan, napilitan napilitan lang Sa tingin ko, kung sila lang ang magde-decide, hindi sila magsasalita ng mga sinasabi nila ngayon. Kasi alam naman nila, lalo pa siya, abogado, alam niya na yung mga ganong audit, merong tinatawag na conclusive at merong sinasabing preliminary. Nasa preliminary lang siya. Tsaka, nabanggit din ka din, Attorney Sal, na wala naman palang pinagbabawal doon sa joint circular na pinagbatayan sa paggamit ng confidential funds. Na bawas siyang gastusin ng 11 days. Hindi rin siya bawas 60 days. Magaling yung mga pagtatanong ni Attorney Powa kanina. What are your thoughts about that, sir? Tama yun. Saka alam mo, di ba kahapon, yung cash advance, di ba sinabi ko, hindi porket yung cash advance mo within a particular period, pag hindi mo ginastos yun, hindi mo magagastos. Kasi ang intention ng confidential funds, mayroong purpose yun. So whether you spend that within a prescribed period, hindi pa illegal yun, irregular. What is important is, ginastos mo yun for the purpose intended for that particular fund. Tsaka kidisyon din kanina, kung may mga ebidensya ba daw ang DepEd na naging matagumpay yung pondo sa confidential funds para sa sinasabing anti-insurgency efforts. Pinadidetalye doon sa report. Ano masasabi mo? Hindi po pwede yun Gaya nga ng isang circular ng 1992 sila sabi, delikado yung mga hinihingian mo, like for instance, mga resibo. Delikado rin yung mga sinasabi mo kung anong ginagawa mo. Kasi, confidential nga ito Ang purpose po kasi ng confidential funds, you're going to use the money of the government to destroy the enemies of the state. So kung sasabihin mo, ilalabas mo yan, paano mo pa masisira? Malalaman na ng kalaban mo kung anong pamamaraan mo. Yun Sir, ipasasampi na daw ng prosecution si Mary Grace Piatos. Alam natin, Mary Grace Piatos, na unang sinabi ng retired military officers, na totoong alias lang yun, pseudonym lang yun, para ikubli ang tunay na identity ng espiya o asset na binayaran ng OVP to get information. Ngayon, ipasasampi na daw po nila. Anong masasabi mo doon, sir? Ipalilitaw nila dito sa Senate Impeachment Court. Ibig sabihin, yung kabila, magpapalabas ng isang fake na Piatos. Fake na nga yung talagang taong yun, gagawa sila ng fake para kunyari yun ang totoo. Sir, gawa-gawa lang lahat yan. Attorney, patuloy ang panawagan ng prosecution na mag-appear daw ng personal si VP Sara para personal daw na sagutin yung katanungan po ng prosecution. Ano pong masasabi mo doon, Attorney Sal? Paano naman mapapaatin mo yun? Ngayon lang yung Article 4, hindi nila naplumahan. Yung Article 1, crumbling na naman siya, gumuguho na. Anong reason para humarap? Maliban pa sa hindi siya kailangan, hindi requirement. Kaya nga pinagpapalagay na inosente. Ikaw nag-aakusa, di probahan mo. Sir, ano po ang mensahe niyo sa taong bayan? Day 12 na po tayo ng impeachment at ito ba ay nakakatulong sa pagresolba sa problema ng taong bayan? Kagutuman, ekonomiya, krimen, korupsyon at illegal na droga? Hindi, nakakatulong sa paninira kay VP Sara. Hindi ito natutugunan yung mga pangunahing suliranin ng bayan, ang kawalan ng bahay, kawalan ng edukasyon, kawalan ng mga gamot, ospital, sa kalusugan, kawalan ng infrastructure. Marami yung problema ng bayan, pero they're concentrating on destroying
Vice President Inday Sara, doon lang sila nakapokus eh. Kaya nga bagsak ko ang rating nila. Pero si Inday Sara, umakyat na umakyat. Doon lang dapat, makikita mo na mali ang kanilang ginagawang pagtahak ng landas laban kay Inday Sara. Maraming salamat po, sir, sa inyo pong assessment. Thank you, thank you. Yan po mga kababayan, si Attorney Sal Panelo sa assessment po niya sa Day 12 ng trial. Narito naman ang mga highlights sa pagdinig. Sinimula ng defense panel ang cross-examination sa prosecution witness na si Attorney Roderick Wamil matapos ng magkaroon ng lunch break kanina sa nagpapatuloy ng mga pagdinig. Kinumpirma ni Attorney Wamil na ang confidential funds ng OVP para sa ika-4 ng quarter ng 2022 ay nagmula nga sa tanggapan ng Pangulo o ng Office of the President. Pag pinakumpirma rin ni Attorney Michael Poa ng defense panel kay Attorney Wamil kung totoo bang si VP Sara lamang ang naging vice-presidente na nabigyan ng confidential funds. Ayon kay Wamil, ito ang kanyang naging obserbasyon mula na may talaga siya sa COA 2014 hanggang 2024. Narito ang bahagi ng direct examination o cross-examination ni Attorney Poa. Naalala ko po, natanong kayo doon sa time nyo sa ICFAO kung ilang vice president ang na-audit nyo pagdating sa confidential funds. Alala nyo po yon? Yes po, sir. At ang sagot nyo po ay isa lang, si Vice President Sara Duterte, the respondent in this case. Tama po ba? Yes po. Tapos Since I natanong- assumed in ICFAO in Since- 2014. Since you assumed in September 2014? Yes po, sir. Tama po. And you were asked, bakit si Vice President lang? Naalala niyo yung tanong na yun? Yes po. At ang sagot niyo po, kasi since you assumed siya lang po ang Vice President na nagkaroon ng appropriations for confidential funds. Tama po ba? Yes po. Since September 2014 po na nag-assume ako. Apo. Now, I'm showing you a document. If I may approach the witness, Your Honor. Counsel may approach. I am showing you a document Assisting entitled... counsel from the prosecutors may also Oh, yes. approach should they so desire. I'm showing you a document, and this document is from the Department of Budget and Management, entitled Special Allotment Release Order, dated. Medyo malabo lang po yung document, no? December 22, 2014. Nakita niyo po yan? At ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. You see that? Yes, sir. And nung December 22, 2014, nasa ICFAO na po kayo. Tama po ba? Anong period po yan, sir? We have a clear here po. Date of issue, December 22, 2014. Yes po. Nasa ICFAO na po. Tama po ba? Mm-mm. At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba? Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question. That's the question to ICFAO actually because yun po yung, ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds. Ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014. Based on that document po, Meron. Meron. You confirm. But that's okay, no? Because maybe you were just not aware yesterday when you were asked the question. I just wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. At Marco, ating babalikan 2014, si former Vice President Jejo Marbinay ang may hawak noon ng Office of the Vice President. Sa pagpapatuloy naman ng cross-examination, tinanong ni Attorney Poa si Wamil kung personal bang inoobserbahan ng mga auditor ang confidential operations. Sumagot si Attorney Wamil na ang kanilang audit ay nakabatay lamang sa mga dokumentong isinumite sa Commission on Audit. Major issue sa trial ang 125 million na confidential funds ng Office of the Vice President na nagastos sa loob ng 11 araw mula December 21 hanggang 31, 2022. May mali nga ba rito? Balikan natin ang nangyari sa trial. cash advances shall be limited to the requirements for 3 months. Thank you, Mr. Witness. So tama po bang pagkakaintindi ko na para sa cash advance at any one time, ang maximum na pwede mo lang ma-cash advance ay yung requirements mo para sa 3 buwan ng confidential operations. Tama Based po ba? on this provision po, yes. Tama po. At 3 buwan po is equivalent to 1/4 of a year. Tama po ba? Yes po. Okay. Now, base po dyan sa provision na yan,
nakasulat na ang maximum amount ay para sa 3 buwan. Pero meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days? Wala po. Meron po bang nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM. Thank you for confirming that, Mr. Witness. At Marco, magugunita, yan ang laman no, ng mga puna ng mga basher o mga anti-Duterte o ng mga hindi taga-suporta ni VP Sara. Indikasyon kung bakit ganun daw kabilis yung paggasta. 11 days, 125 million. Mismo, yung auditor na nag-audit sa OVP Confidential Funds na nagsabi o nagsumagot doon sa katanungan na iyon. Magpapatuloy bukas para sa day 13 ang impeachment trial 10 ng umaga, pero magtatapos sila 3:30. Di katulad ngayon na 3 p.m. o before nga 3 p.m. ay nagtapos na ang Senate Impeachment Court sa kanilang trial. Maya-maya ay magkukonvene ang mga senador bilang regular Senate sa pagpapatuloy ng kanilang mga trabaho dito sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Yan ang latest dito sa Senate. Para sa Diyos o sa Pilipinas, kung mahal, balik sa inyo sa studio. Maraming salamat.